Naranasan niyo na bang manalangin para makatanggap ng isang paramdam o tanda? Isang bagay na magpapatunay na narinig kayo ng Diyos. Para sa mga nakakakilala kay Padre Pio, ang tandang iyon ay madalas dumarating hindi sa pamamagitan ng pangitain o tunog, kundi sa isang mahiwagang makalangit na halimuyak at nangyayari pa ito hanggang sa ngayon. Manatiling nakatutok at alamin ang mga patotoo at patunay tungkol dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Kung kayo ay bago pa lamang dito o isang regular na taga-subaybay, binabati ko kayo at ikinagagalak ko na narito kayo upang ako ay samahan sa pagtatanghal ngayong araw. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na patuloy na kamangha-mangha para sa akin, ang mahiwagang halimuyak o pabango ni Padre Pio. Para sa mga baguhan pa lamang, maraming taong may debosyon kay Padre Pio ang nag-uulat na bigla silang nakakaamoy ng napakagandang halimuyak ng bulaklak, madalas rosas o violeta. Habang nananalangin o dumadalo sa misa o dumaraan sa mahirap na sitwasyon o pagsubok. Walang makikitang mga bulaklak sa paligid o walang malinaw na pinanggagalingan ng amoy, ngunit hindi ito maikakaila ng mga nakasaksi nito. Ang mahiwagang halimuyak na ito ay matagal nang iniuugnay kay Padre Pio. Kahit nung siya ay nabubuhay pa, napapansin ito ng mga tao sa kanyang paligid. Nauunawaan ito bilang tanda ng kanyang espiritual na presensya. Isang banayad na paraan na nagsasabing, kasama mo ako, huwag kang matakot. Kaya ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang patotoo galing sa aking kolega na tagapagtanghal naman ng the following Padre Pio sa UK o sa Britanya. No? Sila ay ibinahagi sa kanya ng mga manonood doon na nakaranas ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. At ito naman ay nais kong ibahagi sa inyo. Simulan natin kay Charmaine na sumulat. Ayon sa kanya, salamat sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Padre Pio. Sigurado akong nakaamoy ako ng sariwang rosas mula sa hardin matapos kong tapusin ang isang nobena para sa isang espesyal na kahilingan. Ang katakataka ay may mga rosas ako sa bahay noon, pero binili lamang sa tindahan. At ang mga rosas na galing sa tindahan ay kadalasang walang amoy. Matapos kong makaamoy ng matapang na halimuyak ng rosas, sinubukan kong amuyin ang mga rosas ko. Pero walang amoy. Kaya kumpinsido akong si Padre Pio yun na nagsasabing magiging maayos na ang lahat. Napakalambing at napakagandang palatandaan ng presensya ni Padre Pio, di po ba? Maraming salamat, Charmaine, sa iyong pagbabahagi. Isa namang manonood na nagngangalang Paul ang nagbahagi ng alaala na nanatili sa kanya sa loob ng maraming dekada. Sabi niya, 40 taon na ang nakalipas habang pinag-iisipan ko ang aking bokasyon sa pagpapari. Nakaranas ako na makaamoy ng pabango ni Padre Pio. Ang aking kapatid ay kasapi sa isang prayer group ni Padre Pio at ipinaliwanag sa akin ng pinuno ng grupo ang kahulugan ng pabangong yon. Mula noon, minahal ko na si Padre Pio. Isa pang manonood ang sumulat. 3 beses kong naamoy ang pabango ng Violeta ni San Padre Pio habang ako'y nasa panganib. Napakakaibang pangyayari, ngunit napakalinaw. Isang malakas at matinding amoy ng violeta na tumagal ng halos 1 minuto sa bawat pagkakataon. Nagbahagi rin si Janet ng isang napakagandang sandali sa kanyang panalangin. Sabi niya, maraming taon na ang nakalipas. Nagdarasal kami ng rosaryo sa bakuran ng isang kasapi at nakaamoy ako ng rosas kahit walang bulaklak sa paligid.
at panahon pa iyon ng taglagas. At mula naman kay Kelly, ito ang kanyang karanasang ibinahagi. Nakaamoy ako ng halimuyak habang nasa misa sa araw ng linggo at bago magrosaryo. Naniniwala nga ako ngayon na ito ang halimuyak ni Padre Pio. Kaya hinihiling ko sa kanya na protektahan ako at tulungan ng aking anghel na tagapagbantay upang mas mapalapit ako kay Jesus. At iyan ang puso ng lahat, mga minamahal kong mga tagapanood. Ang mga mahiwagang halimuyak na ito ay hindi upang habulin natin ang aliw o kuryosidad. Tulad ng iginiit mismo ni Padre Pio, ang mga ito ay tahimik na palatandaan na naglalayong ibalik ang mga kaluluwa kay Jesus sa panalangin at sa pagtitiwala sa awa ng Diyos. Iyon ang misyon ni Padre Pio sa kanyang buhay. At iyan din ang misyon na sinisikap ipagpatuloy ng aming apostoladong ang tinig ni Padre Pio sa araw-araw. Ngunit ang gawain ito ay hindi nagpapatuloy ng nagkataon lamang, no, ng basta-basta lamang, upang patuloy na maabot ang mga kaluluwa sa paghahanda ng mga video, pag-iingat ng mga patotoo, at pagpapanatiling buhay ng tinig ni Padre Pio para sa mga naghahanap sa kadiliman. Umaasa kami sa maliit na grupo ng matapat na taga-suporta na kasama namin buwan-buwan. Hindi panandalian, ngunit pang matagalan. Iyan ang dahilan kung bakit nilikha namin ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa paglahok o pagsali dito, hindi lamang ninyo sinusuportahan ang isang channel. Tinutulungan ninyo na matiyak na ang tahimik na gawain ito ng ebanghelisasyon ay manatiling matatag, mapanalangin at maabot ng mga kaluluwang maaring unang beses pa lamang makikilala si Padre Pio. Bilang pasasalamat, espiritual namin silang isinasama sa pamamagitan ng mga banal na misa at pagrorosaryo na inaalay para sa kanilang mga intensyon. Isang larawan ni Padre Pio at malapit na rin mga rosaryo at mga materyales na makatutulong upang mapalalim ang kanilang buhay, panloob at pagtitiwala sa Diyos. Kung nararamdaman naman ninyo na tinatawag kayong tumulong sa pagpapanatili ng misyong ito, hindi lamang ngayon kundi hanggang sa hinaharap, mangyaring lumahok sa natatanging grupong ito, ang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Makikita ninyo sa link sa description sa ibaba ang link. Maaari rin kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com kung meron po kayong hindi na unawan o nais liwanagin. Ngayon, nais kong ibahagi ang mismong patotoo at karanasan ng aking kolega sa UK. Siya po yung nagtatanghal ng video doon. At inilabas niya ang tungkol kay Padre Pio sa wikang Ingles doon. Sabi niya, ilang taon na ang nakalipas, naghahanda ako ng isang video na may kasamang sipi mula sa yumaong eksorsistang si Padre Gabriele Amor tungkol sa kapangitan ni Satanas. Habang nagtatype ako ng bahaging yon, biglang naglaho ang buong teksto. Nabura ang buong pahina. Pinindot ko ang undo upang bumalik ang teksto, ngunit sa sandaling pinindot ko ang space o enter, mula itong nawala. At paulit-ulit itong nangyari sa mismong bahagi kung saan binabanggit si Satanas. Nagpasya akong muling buksan ang computer. Habang naghihintay itong bumukas muli, bigla kong napansin ang matamis na halimuyak ng rosa sa hangin. Noong una ay nakala kong pabango iyon ng isang tao mula sa labas. Ngunit napagtanto ko, walang pabango ang may ganoong amoy. May sariwang amoy ito ng tunay na rosas. Halos hindi ka panipaniwalang kasariwaan. Inisip kong baka galing ito sa mga bulaklak sa labas. Ngunit huling bahagi na ng taglagas noon, marahil ay taglamig pa nga. Masyadong malamig para sa mga bulaklak. Nang bumukas ang computer, natapos ko ang teksto nang wala ng problema.
Ang ganitong uri ng pagkaabala at problema ay hindi nangyayari mula sa akin kailanman. Kaya kayo na ang bahalang magbigay ng kahulugan nito. At dito po tinapos ng aking kolega ang kanyang patutuo tungkol sa kanyang karanasan. At dito na rin sa puntong ito nagwawakas ang ating pagtatanghal ngayong araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at ng ating Panginoong Diyos. At magkita-kita muli tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e